Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial and Facebook RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng 12 items na logical reasoning. Karamihan dito ay syllogism pero meron ding ibang mga if-then statement. Okay, so let's start. Bawat slide nga pala, i-post nyo, try nyo sagutan sa loob lamang ng 1 minute. Okay, so start na tayo. So number one, no dogs are cats. Some pets are dogs. What can we conclude? So sa ganitong type ng logical reasoning, itong mga syllogism, so i-discuss ko muna yung paggawa ng Venn diagram. Tatlo lang naman kasi yung possible na Venn diagram sa sa syllogism. So yung una, yung sum. Kapag sum, ang drawing ng Venn diagram niyan ay dalawang circle na may intersection. Ito yung sum. Okay? And then, yung next ay all. Kapag all naman, nakapaloob. Halimbawa, all A, all A's are B. All A's are B's, ibig sabihin yan, yung A nasa loob ng B. Okay? So, pag all nakapaloob yung nauna, all A's are B. So, ganyan ang drawing yan. Ito naman, some A's are B's. So, yan, ito yung A, ito yung B, may intersection sila. Tapos kapag naman no, halimbawa, no A's are B, so ibig sabihin niyan ay dalawang circle na magkahiwalay. Okay? So yan lang yung tatlong case sa pagdodrawing ng Venn diagram sa syllogism. Some may intersection, all nakapaloob, and then no, ibig sabihin magkahiwalay sila. Ay sorry, A pala yung nailagay ko dito. Ayan, so yan yung no. Okay, so start na tayo dito sa number one. Sagutan natin. No dogs are cats, some pets are dogs. What can we conclude? Okay, so sa logical reasoning nga pala, wag niyo susundin yung totoong buhay ha. So no dogs are cats, some pets are dogs. Kung ano yung nasa statement, kahit na alam natin sa totoong buhay ay false yon, susundin pa rin natin yon. Okay? So we have first statement, no dogs are cats. Ibig sabihin niyan ay dalawang circle na magkahiwalay kasi no. So ito yung dogs, ito yung cats. No dogs are cats. And then sabi naman, next statement, some pets are dogs. Some pets are dogs, ibig sabihin may intersection yung pets tsaka yung dogs. So parang maganda dito, unahin natin ang drawing ng some pets are dogs. So some pets are dogs, dito ko ilalagay yung pets, dito yung dogs. Some, ibig sabihin may intersection sila. Tapos, itong cats naman, baguhin ko ang kulay ng cats. Dalawang case kasi yung pwedeng paglagyan ng cats. Ang sabi, no cats, no dogs are cats. Ibig sabihin, yung circle dapat ng dogs tsaka cats ay magkalayo. So may dalawang case. Pwedeng dito ko ilagay yung cats, magkalayo sila ni dogs, di ba? Magkalayo sila. Pwede rin namang dito ko sa kabilang side ilagay yung cats. Basta magkalayo sila ni dogs. So dalawa yung case. Pwedeng yung cats may intersection sa pet, pwede yung cat walang intersection sa pets. Okay? So ngayon, base sa Venn diagram, sagutin natin ito. Some pets are not cats. So parang true na ito, no? Some pets are not cats. So ito yung circle ng pets. Yung mga pets na not cats, ito yon. Ito yon. Not cats ito. So therefore, tama na agad itong letter A. And then all pets are dogs. Mali ito kasi direct contradiction ito sa ang sabi, ito, some pets are dogs. Ito, some pets are dogs. Tapos sinabi, all pets are dogs. So, direct contradiction yan. So, ibig sabihin yan, mali. Base sa Venn diagram, mali din. No pets are cats. So, mali kasi magiging true lang itong no pets are cats kapag ito yung drawing natin. No pets are cats. Paano kapag itong isa? Kasi nga dalawa yung possibilities na position nitong cats. True, false siya dito. Dito sa kabila true. Kailangan true sa dalawang possible na scenario natin sa Venn diagram. So kaya ibig sabihin mali siya. Some cats are dogs. Direct contradiction ito dito. Some cats are, sabi dito, no dogs are cats, di ba? Parang direct contradiction dito sa no dogs are cats and then sinabi naman some cats are dogs. So kaya mali na ito. So letter A lang ang tamang sagot. Okay. Number 2, all cats are mammals. No mammal lay eggs. So unahin natin yung all. Kapag may
Medyo magulo kasi kapag may no kasi yung karaniwan sa no, maraming possible na position sa Venn diagram. So itong all, isa lang yan. So unahin natin yung all cats are mammals. All cats are mammals. So ibig sabihin cats tapos mammals. Nasa loob ng mammals. Tapos yung pangalawa dito, lagay natin ito, no mammal lay eggs. So ibig sabihin yung mammal tsaka yung lay eggs ay magkahiwalay. Lay eggs ito. No mammal lay eggs. So isa lang pala yung drawing na to. Yung cat nakapaloob sa mammal tapos yung lay eggs nasa labas niya. O kahit naman kasi dito natin ilagay yung lay eggs. O kahit dito, same lang yan. Binago lang natin ang pwesto pero ganun pa rin yan. Same pa rin. Magkalayo sila. Okay? So therefore, sagutin natin isa-isa. Some cats lay eggs. Ito yung lay eggs tsaka yung cats, no? Magkahiwalay sila. Magkalayo. Magkalayo sila. So some cats lay eggs. Mali na ito. No cats lay eggs. Tama ito. Kasi yung cat tsaka yung lay eggs magkalayo. So, ibig sabihin, no dapat. And then all eggs are laid by birds. Hindi tayo sigurado dito. All eggs are laid by birds. Baka meron pa pang ibang mga birds na nagle-lay ng may iba pang nagle-lay ng eggs na hindi birds. Hindi kasi nabanggit yun dito sa dalawang statement. So wala tayong alam doon. So hindi natin pwedeng sabihin true. And then some mammal lay eggs, ay direct contradiction dito. No mammal lay eggs, so direct contradiction. So mali na rin ito. And base rin sa Venn diagram, some mammals lay eggs, hindi pwedeng maging true kasi magkalayo nga sila. Okay? Number 3. If all roses are flowers and some flowers fade quickly, which is true? Okay, so drawing lang natin. All roses are flowers. So ibig sabihin sa Venn diagram, all roses are flowers. Ayun, nakapaloob yung roses sa flowers kasi all. And then we have some flowers fade quickly. Yung some flowers fade quickly, dalawang case ito or pwede nga maging tatlo pa. Sabi some flowers fade quickly, magkaka-intersection yung fade quickly tsaka yung flowers. May intersection sila. Pwedeng nandito. Ito yung first case natin. Pwedeng yung intersection ng flowers at fade quickly, hindi masasakop si R. Pwede namang dito ko ilagay, masasakop si R. Ayun. Ito yung intersection nila, di ba? Ito yung fade quickly, ito yung flowers. So nagkaroon ng intersection dito sa rose. Ayun, intersection ng rose tsaka fade quickly. So dalawa yung possible. Pwede pa nga maging tatlo yan kasi pwede pa akong gumawa ng isa pang ano dito na sasakupin ko lahat yung R. Ayun, di ba? Nasakop ko yung R. Possible din yon. Okay? So, sabi dito, all roses fade quickly. Hindi natin pwedeng sabihin na all roses fade quickly. Mangyayari lang yung all roses fade quickly kapag dito ko nilagay yung circle. Pero hindi pwede kasi nga tatlo yung possible. Pwedeng nandito, or pwedeng itong pangatlo yung nasakop niya lahat yung rows. Kaya medyo magulo. Kailangan sa lahat ng drawing, ano dapat true? Doon lang siya magiging true doon lang sa unang drawing, dito lang siya magiging true. Dapat sa tatlong drawing true siya. Okay? Kaya mali yon. And then, at dito tayo sa letter C muna. No roses fade quickly. Mali rin ito. Magiging true lang siya dito. No roses fade quickly. Ayan, magkalayo sila. So, magiging true lang siya dito. Kailangan true siya sa lahat. False siya dito sa isa. So, mali. Roses are not flowers. Mali ito. Direct contradiction dito. Sinabi na nga all roses are flowers. Kinontradict pa. Roses are not flowers. So, mali. So, therefore, ang magiging tama lang dito, ito. Some roses fade. Kung fade quickly lang, mali. Pero, ang keyword dito, yung may. Some roses may fade quickly. Pwede daw yung rose na mag-fade quickly. Pwede rin hindi. So, ibig sabihin, ito yan. True siya kasi some roses may fade quickly. Ito yun, oh. Ito yung part na ito. May intersection yung roses. May intersection yung fade quickly. Ito yung common nila. Tapos, ang keyword natin, yung word na may. Kasi pag wala yung may, halimbawa, some roses fade quickly, mali na yan kapag wala yung word na may. Kasi nga, ito yung isang drawing, ito yung isang Venn diagram, kailangan na magkaano sila. Nagko-contradict sila sa isa't isa. Kaya, naging true gawa nung may. Pwedeng fade quickly, pwede ring hindi. Okay? Number 4, ayan, para malinawan tayo.
Doon sa kagaya nun, if all squares are rectangles and some rectangles are circles, then ito na yung sinasabi ko kanina na sa logical reasoning kahit alam nating false, susundin natin yung statement. Kasi hindi naman to some rectangles are circles. Walang rectangle na circle, di ba? Sa totoong buhay. Pero hindi natin susundin yung totoong buhay. At susundin lang natin ay yung statement dito sa problem. Ganun sa logic wag susundin yung totoong buhay. Okay, so sabi all squares are rectangles. So yung word na all. So all squares are rectangles. So ito true ito sa totoong buhay. All squares are rectangles. So dito ko ilalagay yung rectangles. Nakapaloob yung square sa rectangle. Then next, magulo talaga kapag yung may sum yung isa all tas yung isa sum. And then some rectangles are circles. So dalawang case din ito. Some rectangles are circles. Pwedeng dito ko ilagay yung circles. Pwede ko rin namang dito ilagay yung circles. Or yung pangatlo, pwede ko namang dito ilagay yung circles. Yan, tatlong possible case yan kapag ganyang sum. Tapos yung nakalagay dun sa sum, yung rectangle, yung malaki. Kapag nakalagay dyan sum squares, walang problema. Isa lang yung possible na drawing nun. So kapag yung sa sum rectangles are circles, so tatlo yung possible. So isa-isahin natin, sum squares are circles. Magiging true lang yung sum squares are circles dito sa part na ito. Magiging true lang siya dito. Dito lang siya true. Dito sa kabila hindi siya true. Eh di mali ito. All circles are squares. Malabo ito. All circles are squares. Malabo ito kasi magiging circles are squares lang kapag yung circle nandito o kapag nandito. So malabong maging true kasi ang sabi some rectangles are circles lang So kailangan na merong part ng circle na nasa labas. So mali ito. Some squares may be circles. So ito yung keyword dito, may be ulit. Some squares may be circles. True siya dito. Some circles may be squares. Or some squares may be circles. True siya dito. Dito false siya. Dito true. Pero dahil may word na may be, kaya ito ay magiging true. So mali na itong no conclusion. Okay? So tandaan ang keyword dito yung merong may. Kapag wala yung may, mali. Kagaya ng letter A, wala yung may. Some squares are circles. Direct na nakalagay na some squares are circles, mali kasi nga pwedeng ito yung maging drawing. So pag ito yung drawing, edi siguradong mali. Dapat true siya sa dalawa. Kaya kailangan yung word na may. Okay? Number 4. So ito ibang type, if-then statement. If today is not Sunday, then the office is open. The office is closed, which is true. Okay. So if-then statement, ito, i-discuss ko yung if-then statement natin. If P, then Q. So may dalawa tayong rule dito. Yung una, kapag true yung P, if P is true, then Q must also be true. So kapag true yung P, kailangan yung Q true na rin. So ang tawag dito ay modus ponens ang tawag sa rule na ito. Kapag true yung P, kailangan true na rin yung Q. And then meron pang isa, if P, then Q, kapag yung Q naman ay false, kailangan yung P natin ay magiging false na rin. So false sila parehas. Dito sa una parehas silang true, modus ponens ang tawag. Dito naman sa pangalawang if-then statement, kapag false yung Q, automatic false na rin yung P. Ang tawag naman sa rule na ito ay modus tollens. Okay? So ayan yung tawag sa rule na yan. Modus ponens parehas true, modus tollens naman parehas false. Okay, so yung P natin dito, today is not Sunday. So ito yung P natin, today is not Sunday. Then the office is open. Ito yung Q natin. The office is open. Ang sabi dito, the office is closed. The office is closed, ibig sabihin, the office is open ay false. Okay? False ito. So gagamitin natin itong modus tollens. Sabi sa modus tollens, kapag false itong Q natin, kailangan itong P natin ay magiging false din. So sabi, if today is not Sunday, kabaligtaran ng not Sunday, ang kabaligtaran nun ay Sunday. So ibig sabihin, today is Sunday dapat. Letter A. Today is Sunday. Opposite nitong open ay close. Ito yon. Opposite ng open ay close. Opposite ng not Sunday ay Sunday.
So base sa modus tollens, ang true lang ay itong letter A. So today is Monday, mali na ito kasi kapag Monday, open dapat. Close nga siya. The office opens only on Sundays, mali ito. Kinontradict niya yung statement. The statement is invalid, mali kasi nga tama yung statement natin. Modus tollens kasi yung tawag doon. Okay? Number 6, all nurses are healthcare workers. Some healthcare workers are volunteers. Which conclusion is logically valid? So yan, all at some ulit. May malamang dalawang case na naman ito. Unahin natin yung all. All nakapaloob dapat all nurses are healthcare workers. So yung nurses nasa loob ng healthcare workers. Healthcare workers. And then sabi naman some, ayun na naman, some na naman. Some healthcare workers are volunteers. So tatlong possible case ulit ito. Some healthcare workers are volunteers. So yung volunteers pwedeng nandito. Yung volunteers pwedeng nandito. Or another, yung volunteers, sasakupin natin yung nurses. Ayan, tatlong possible scenario para sa intersection ng healthcare workers at volunteers. So tatlo yung possible. So which conclusion is logically valid? All nurses are volunteers. Lahat daw ng nurses volunteers. Magiging true lang siya dito. False siya dito sa dalawa. Okay? Kaya mali yan. Okay? And then next, some nurses may be volunteers. O tama siya. Tama yung may word na may be. Kasi hindi tayo sure doon, maybe lang. Some nurses may be volunteers kapag magiging true lang yung some nurses may be volunteers dito. Ayun, may intersection sila dito. Ayun, di ba? May intersection, yung nurses, tsaka yung volunteers, ito yung part na yon. Ito yung intersection nila. Dito sa kabila, false siya dito. Pero dito, true siya. Kaya, so ito, itong sinako, pwedeng hindi na natin isama yan eh. So ayan, so true siya dito sa kabila false. Pero may word na may be, kaya tama yan. No nurse is a volunteer. Magiging true itong no nurse is a volunteer. True siya dito sa kabila. Magkalayo kasi sila. Tapos false naman siya dito. Eh walang nakalagay na maybe itong letter C. So mali ito. All volunteers are nurses. Mali ito. Kasi pag sinabing all volunteers are nurses, kailangan yung V nasasakop dapat nung nurse. All volunteers are nurses. Eh, base sa Venn diagram natin, hindi naman ganito yung lumabas. So mali na rin ito. Okay, so kung nanonood pa rin kayo, paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel, GKR Math Tutorial. Subscribe lang po kayo. Follow nyo na rin ako sa FB, RJ Enseñado. Tapos ito yung maire-recommend ko sa inyo na civil service exam na book. Ayan. Meron ako parehas niyang book na yan. Maganda yan. Maganda yung explanation. Kompleto. Then, marami ring mga practice test dyan. May mock exam. So, hindi lang sa math yung may explanation din sa mga ibang subjects. Okay, so i-click nyo lang dyan. Sa description, pag kinlik nyo sa description, makikita nyo yung link nyan. Pag kinlik nyo, dadiretso kayo sa Shopee. Okay. Number 7. Some doctors are writers. All writers are creative. Okay, so drawing natin. Dito tayo sa all magsimula. Mas magandang magsimula sa all. All writers are creative. So, all writers are creative. Okay? Kapag all, madali. Nakapaloob lang siya. And then some doctors are writers. Some doctors are writers. Saan ko ilalagay yung doctors? Dito sa writers. Madali ito kasi isa lang yung drawing. Yung some kasi nakalagay doon sa writer. Kung nakalagay yung some dito sa creative, dalawa yung drawing kapag sa creative. Kaso nakalagay siya sa writer. Some doctors are writers. So walang problema, isa lang yung drawing natin. Ito yung doctors and then some doctors are writers. Ito na yung intersection ng doctors tsaka ng writers. So madali ito kasi isa lang yung drawing. Okay? So all doctors are creative. Mali. All doctors are creative. Ang creative lang ay itong part na ito. Ayan. Itong mga nandito, hindi creative. Yung part na nandito. And then some doctors are creative. So tama ito. Some doctors are creative. So nasaan yung mga doctors na creative? Ito yun. Ayan. Ito yung mga doctors na creative. Itong part na to. No doctor is creative, mali na kasi nga ang tama ay yung some dahil may intersection sila.
All creative are doctors, mali kasi marami pang creative. Hindi lang doctors ang creative, tsaka some lang. Some lang dapat. Ito nga, o writers nga, creative na. So mali na yung letter D. So number 8, only registered voters can vote, Ana voted. Therefore, so ito yung example ulit nung kanina, modus ponens. So sabi, only registered voters can vote. Kapag registered voters, ito yung if P, then Q. Then Q. Ang P natin dito, ito, only registered voters. Ito yung P. If registered voters, then yung Q natin can vote. Okay? So ang sabi, Ana voted. Ana voted, ito yan, can vote. So true ito, true. True daw na si Ana ay naka-vote. So ibig sabihin, si Ana ay true dapat ito. True dapat ito, only registered voters. So ibig sabihin, kung magiging true ito, therefore, si Ana ay registered voters. So Ana is registered, letter A ang tamang sagot dito dahil sa rule na modus ponens. Kapag true itong Q, magiging true din yung P. Okay? So dito sa ibang statement, wala tayong kinalaman dyan, hindi nabanggit yan sa problem. Ana is candidate, hindi nabanggit yan, hindi natin alam. Ana is government worker, hindi rin natin alam yan. Ana voted illegally, hindi natin alam yan. Ang alam lang natin, si Ana ay naka-vote. Tapos only registered voters can vote. Walang nabanggit sa problem tungkol dito sa tatlo, kaya automatic, mali yan. Okay? Number 9, some teachers are researchers, no researcher is lazy. Ayan. So, i-drawing natin. Unahin natin itong some. Some teachers are researchers. E di may intersection yung teacher at researchers. And then sabi, no researcher is lazy. No researcher is lazy. Ibig sabihin, yung lazy, pwede dito kong ilagay yung lazy. Magkalayo sila ng researcher. Pwede. Pwede ko rin dito ilagay yung lazy. Magkalayo pa rin sila ng researcher. So, ibig sabihin, pwedeng may intersection yung lazy sa teacher, pwedeng wala. So, ngayon, isa-isahin natin yung mga choices natin. Base sa Venn diagram natin, dalawa ang possible na pwesto ng lazy. So, some teachers are lazy. Hindi tayo sure. Some teachers are lazy. Pwedeng true dito, pero dito sa kabila false. So, hindi tayo sure. Kaya, mali yon. Dapat merong salitang may. Some teachers may be lazy. Yon. So, kaya mali. Wala yung word na may. No teachers is lazy. Hindi rin tayo sure. Kasi pwedeng true kapag no teacher is lazy, magiging true siya kapag ito ang ginamit natin. Kapag itong isa, mali. So, hindi tayo sure. Dapat may word na may, kaya mali yon. Some teachers are not lazy. So ito yung ito true ito tong letter C. So explain ko mamaya kung bakit naging true yan. And then all teachers are researcher, mali ito kasi direct contradiction. Sabi some teachers are researchers, hindi all. Yun, direct contradiction dito sa una. Sinabi na nga dito some, tas sinabi pa dito all. Eh di direct contradiction. Kaya mali. So ngayon, explain natin bakit naging true ang some teachers are not lazy. Kasi may intersection yung teacher tsaka yung researcher. Ito yun, di ba? Ito yung intersection ng teacher tsaka researcher. Tapos nabanggit, no researcher is lazy. No researcher is lazy. So, ibig sabihin, itong part na ito ay ito yung mga not lazy. Not lazy, ito automatic. Ito yung mga teacher at researcher at the same time. Tapos automatic not lazy sila. So ang sabi dito, some teachers are not lazy. True na siya kasi ito nga yun eh. Itong shaded part na ito yung mga teachers na not lazy. Ito yung mga teachers that are not lazy. So itong part na yan. So true na kasi meron na nga. Some teachers are not lazy. Ito yung part na yon. Kaya magiging true siya. Okay? Number 10. All managers are graduates. Some graduates are engineers. No engineers are interns. Ayan, medyo mahirap ito. Ang dami kasi. All managers are graduates. Unahin natin ito. All managers are graduates. All managers are graduates. Nakapaloob dapat siya sa graduates. Then, drawing tayo ng panibagong kulay. Some graduates are engineers. So, dalawa ang possible sa
some graduates are engineers. Kasi sa graduate tayo bumase. Pwedeng may intersection sila, pwedeng ito yung intersection ng engineer, pwede rin namang mag-intersect dito sa manager. Pwede kong dito ilagay yung engineer, ito yung intersection ng engineer at ng graduate, may intersection siya dito sa manager. Tapos, gamit pa ako ng isa pang kulay para dito sa pangatlo, no engineers are interns. So yung no engineers are interns, ibig sabihin magkalayo yung engineer tsaka yung intern magkalayo. Kapag ito yung engineer, yung intern pwede kong dito ilagay yung intern. Tapos yung intern, pwede ko rin ilagay dito yung intern sa loob no? Tapos yung intern pwede ko rin ilagay dito sa labas. Basta importante hindi sila magkakadikit, hindi sila magkakadikit ng engineer. Ayan, yung sa engineer, dalawa yung possible. Sa intern, ayan, tatlo yung possible. Basta hindi magkakadikit sa engineer. Kaya medyo magulo tong problem na ito. Ang daming possible na Venn diagram. Kaya isa-isayin natin. Balik tayo sa mga question. Some managers are engineers. Mali ito. Some managers are engineers. True lang siya dito. False siya dito. Ano yung dapat? Kailangan may word na may be. Some managers may be engineers. Kasi true siya dito, false dito, kaya automatic invalid yon. And then, laktawan natin sa letter C muna tayo. All engineers are managers. Mali na rin ito. All engineers are managers. Ito lang yung engineer na manager, ito lang ito lang part na to. Hindi pwedeng sabihin all. Direct contradiction dito sa all engineers are managers. Direct contradiction dito. Okay? And then some interns are graduates. Wala tayong alam dito. Some interns are graduates, hindi tayo sure dito. Kasi yung intern, tatlo yung pwesto ng intern, no? Sabi some interns are graduates. Magiging true lang itong some interns are graduates dito. False siya dito. False yan dito. Dito, ano din nasa loob lahat no? So hindi tayo sure. Kaya mali itong letter D. So ang natitira na lang, letter B ang magiging tamang sagot dito. So explain natin paano naging true ang letter B. Some graduates are not interns. Ano yung mga graduates na not interns? Ito 'yon. Kasi ang sabi, 'di ba? Some graduates are engineers. Some graduates are engineers. So ito 'yon. Ito yung graduate na engineer. So ito yung part na graduate at engineer at the same time. And nabanggit sa problem, sabi, no engineers are interns. So itong part na to, mga engineer ito. Mga engineer ito, tapos hindi pwedeng maging intern, kailangan magkalayo siya sa intern. So ibig sabihin, itong part na ito yung mga engineers na not intern. Okay? So ibig sabihin, tama yung some graduates are not interns kasi itong part na ito yung mga graduate na engineer. Graduate ito na engineer na hindi sila pwedeng maging intern. Not intern yan. So ibig sabihin, may graduate na not intern. Ito na nga yung part na yan, yung shaded part. Okay? So next, kaya naging true yung letter B. Number 11, statement, all employees in the accounting department are required to submit reports every Friday. Second statement, John works in the accounting department. Conclusion, John must submit reports every Friday. So, anong masasabi natin sa conclusion? The conclusion follows logically. The conclusion does not follow logically. The statement is false. The conclusion contradicts the statement. So, gamitin natin yung modus tollens or modus ponens. Ang P natin dito, if P then Q, di ba? If P then Q. Ang P natin dito, ito, all employees in the accounting department. Ayan yung P natin. Are required to submit reports. Required to submit reports every Friday. Yan yung Q natin. Okay? The second statement, John works in the accounting department. So, ibig sabihin, John works in the accounting department, yung P natin ay true. Kasi sabi sa second statement, si John nagwo-work sa accounting department. So anong gagawin ni John kung nagwo-work siya sa accounting department? Kung true yun, kailangan true din itong Q para magamit natin yung tinatawag na modus ponens. Kailangan true parehas. So kung true parehas, si John ay required to submit reports every Friday. So ang conclusion natin, John must submit reports every Friday. True.
So true ito. So true at true, so ibig sabihin, the conclusion follows logically ang tamang sagot. Kasi nga, true parehas. True yung P, true din yung Q. So therefore, modus ponens. So the conclusion follows logically. So mali na itong letter B, does not follow, the statement is false, the conclusion contradicts the statement, letter A ang tamang sagot. Number 12, last number. All poets are creative. Some writers are poets. Some writers are not teachers. Which conclusion is valid? So drawing muna natin, yung all muna tayo. All poets are creative. Yan. Pag nadodrawing ako, pansin nyo yung kapag naka-all, dito medyo malapit para pag drawing ko kita agad yung intersection. Kapag kasi ginitnaan nyo, masyadong lalaki yung pwede rin naman. Kaso yung pagdodrawing nyo ng sum, di ang layo, laki pa. Kaya medyo sinasagad ko yung P dito tapos konti lang yung space dito. So para mailagay ko agad ito, some writers are poets. So some writers are poets, medyo madali ito kasi yung some nasa writer at poet. Nandito sa poet nasa gitna. Kasi kung sa creative nakalagay yun, kapag sa creative nakalagay yung some, magiging dalawang case tayo. So mabuti na lang sa poet nakalagay, kaya dito lang yan, dito lang tayo magi-intersect. Ayan, may intersection na yung writers tsaka yung poet. Ayan, ito. Ito yung intersection. Ito yung writer at poet at the same time. Okay? And then last, some writers are not teachers. Some writers are not teachers. Yung mga writer daw, some writers daw are not teachers. Ibig sabihin, may intersection sila. May intersection yung writer at teacher. Kasi some writers are not teachers. Yung nasa labas ng writer, edi yun yung some. Ayan, so dalawa ang possible case. So pero pwedeng wag na muna nating intindihin yung teacher. Medyo magulo yung teacher, no? Dami, dalawa. Dito muna tayo mag-focus kasi yung letter A at B hindi naman kailangan yung teacher eh. Okay, so sabi dito, some writers are creative. Some writers are creative. Ayun, true na pala agad yan. Wag na nating sagutan yan. Wag na nating idiretso. True na agad eh. Some writers are creative. Ito na yon. Ito na yung creative na writers. Ayan. Itong part na ito, mga writer yan. Ito, mga writer na creative. Ito, poet pa siya. Writer na poet, tapos creative pa. So, ito yung mga part na yan. So, true na. Patunayan na lang natin na false ang BCD. All creative people are writers. Mali ito. Kasi, kapag all creative people are writers, yung creative dapat nasa loob ng writer. O, ito dapat yung drawing ng all creative people are writer. Mali. Dahil ito nga yung Venn diagram natin. And then, sabi dito, no teachers are poet. Mali ito. Kasi yung teacher, pwede nating ilagay dito. Pwede rin nating ilagay dito sa kabila. So, magiging true yung no teachers are poets kapag ito. Kapag itong isa, false. So, mali kasi dalawa yung drawing natin. Kaya hindi natin masabing true or false yon. Dalawa kasi ang pwesto ng teacher. So, mali. Some teachers are creative, hindi natin masasabing true kasi nga kapag yung teacher dito ko nilagay, di false na siya. Some teachers are creative. So kapag nandito yung teacher, walang teacher na creative. Nakalayo siya sa diagram ng creative. So mali siya. Magiging true lang yung teacher, yung some teachers are creative kapag dito ko nilagay sa loob nito. Kaso nga may dalawang case, so hindi natin pwedeng sabing true kapag may dalawang case. Kailangan maging true dun sa dalawang case na yan. Okay, so therefore, ang tamang sagot lang ay letter A, some writers are creative. So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 12 items na video na ito. Kung meron kayong question tungkol sa math or logical reasoning, i-comment nyo lang dito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.